Siguradong lalaki na naman na magiging top student dito. Karamihan sa mga sikat na programmer ay lalaki. At parang mas mabilis sila matuto sa coding. Tama nga dyan bro, merap kasi ang programming at kailangan ng matinding logic. Sa tingin ko mas bagay ito sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Hindi naman sa pangmamaliit, opinion ko lang naman. Bakit naman gano'n ang tingin ninyo? Hindi naman nakabase sa kasarian ng talino at kakayahan ng isang tao. Kapag nagsikap at nag-aral ng mabuti, kahit sino kayang maging mahusay na IT, nakakalungkot lang na may mga ganitong mindset pa rin hanggang ngayon. Hindi naman sa minamalit namin kayo, Ashley. Sanay lang talaga kami na mas maraming lalaki sa kursong ito. Kadalasan kasi, lalaki ang nakikita namin gumagawa ng system at application. Kaya siguro ganun din ang tingin nila sa amin. Pero parang luma na rin ganyang paniniwala. Sa totoo lang, marami ng babae ngayon ang magagaling sa programming, game development at kahit cybersecurity. Hindi naman kasi nasusukat sa kasariang talino o galing sa IT. Nasa sipag, tiyaga at willingness to learn talaga yan. Kaya dapat pantay-pantay ang tingin o oportunidad para sa lahat, mapababae man o lalaki. Good morning, class. Morning, sir. Our subject today is about coding. Magkaroon tayo ng group activity tungkol sa paggawa ng mobile app. Sir, pwede po bang mga lalaki na lang po yung mag-code? Para po mas mapabilis po yung pagpo-program po namin at para maging detalyado rin po. Pwede din po yung mga babae mag-design or mag-document po para mas mabilis. Hindi pwede yun. Lahat ng member ng grupo ay kailangan matuto mag-code at makibahagi. Hindi pa siya ng pagiging babae o lalaki para malaman kung sino ang mas magaling. Ang mahalaga ay ang sipag, disiplina at dedikasyon. Sumiko na siguro bahala sa documentation. Kami na ni na Joshua ang bahala sa coding. Para mas mabilis. Medyo komplikado kasi yung system na gagawin natin. Baka mahirapan ka lang. Bakit automatic na inaakala nyo hindi ko kaya? Marunong din naman ako gumawa ng system at mag-programming. Di porkit babae ako hanggang documentation na lang yung kaya ko. Gusto ko lang naman patunayan yung sarili ko sa inyo. Hindi naman sa ganun. Iniisip lang namin na mas mabigat kasi ang coding at mas stressful. Baka mas okay kung hati-hatiin na lang natin yung trabaho mas komportable tayo. Ayaw lang namin kasi na mahirapan ka. Excuse me, hindi nyo kami kailangan protektahan para lang masabi na mabait kayo. Kaya rin namin yung mga ginagawa nyo. Ang problema kasi sa inyo, madalas nyo kami hinugusgahan, inuunahan. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataon. Hindi ko kailangang maging perpekto agad para paniwalaan ninyo ako. Kailangan lang ninyo akong tratuhin ng patas. Doon magsisimula ang tunay na teamwork. Okay na, papakitaan ko kayo. Ayan, tapos na. Sandali. Paano mo nagawa ka agad yung login system? Kanina pa namin iniisip kung paano ayusin yun. Ang bilis mo naman gumawa ng solution. Hindi ko inasahan. Maraming practice at puyat ang ginawa ko para matutunan to. Hindi madali ang coding para kahit babae man o lalaki, kailangan lang talaga ng tiyaga at tiwala sa sarili. Napapansin niyo ba?
Kapag lalaki yung nagko-coding, parang normal lang sa lahat. Pero kapag babae yung gumagawa ng mahusay na project, parang sobrang shocking para sa kanila. Nakakapagod din minsan yung ganong pagtingin. Totoo yan. Minsan, kahit mahusay tayo, kailangan pa nating patunayan ang sarili natin ng paulit-ulit. May ibang tao kasi hindi agad naniniwala sa kakayahan ng babae. Parang kailangan lagi nating lumaban para respetuhin. May nagsabi pa nga sa akin, mag-cheat na lang daw ako sa ibang course. Sabi nila, mas bagay raw sa babae ang education o office work. Nasaktan ako nga, pero hindi ako sumagot. Mas lalo akong ginanap. Nakakapagod marinig yung panglalaki lang ang IT. Paulit-ulit natin itong naririnig sa mga tao. Pero habang tumatagal, mas gusto kong patunayan na mali sila, hindi tayo mahina. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Kapag tayo mismo ang sumuko, lalo nilang iisipin na tama sila. Kailangan nating suportahan ng isa't isa, mas maging matatag tayo kapag magkakaisa. Tama, hindi naman natin kailangan makipagkompetensya sa mga malaki para patunayan ang halaga natin. Ang gusto lang naman natin yung pantay ng respeto at opportunity. Hindi natin kailangan maging perfecto para respetuhin tayo. Ang kailangan lang ay ipakita natin na lugar tayo rito sa larangan ng IT. Hindi hadlang ang pagiging babae sa pag-abot ng pangarap. Lahat tayo ay may kakayahang magtagumpay. Dumating ang araw ng presentasyon ng kanilang mobile app. Lahat ay kinakabahan dahil ito ang magiging basehan ng malaking bahagi ng kanilang grado. Excited din ng klase dahil makikita nila ang iba't ibang proyekto ng bawat grupo. Tahimik, ngunit determinado si Ashley. Next group! Ako nga pala si Voltaire Hudson. Ako nga pala si Sander Jake Luzan. Ako si Ashley Pollard. Kami ang next na Mukhang handa na ang grupo nyo. Interesado akong malaman kung sino ang lead programmer ng iyong system. Sigurado akong marami kayong pinagdaanan habang ginagawa ito. Sino ang leader nyo? Si Ashley po, sir. Siya po ang gumawa ng pangunahing system at karamihan coding. Malaki po ang naging ambag niya sa project namin. Kung wala siya, baka di namin ito matapos. Talaga, hindi ko akalain si Ashley ang lead ng programmer. Ang tahimik niya kasi sa klase. Nakakabilib naman pala siya. Ang mahalaga talaga ay ang talento at sipag. Ang inspiring niya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ashley at ako ang gumawa ng pangunahing system ng app namin. Marami kaming pinagdaanan bilang grupo pero natapos namin ito sa tulong ng teamwork at tiwala sa isa't isa. Sana ay may matutunan kayo sa presentation namin. Wow! Gumagana na talaga ang app nila. Ang smooth ng system at walang error. Talagang pinag-isipan nila. Ang galing! Oo nga pre, grabe, napakalinis. Hindi ko inasahang ganito pala kaganda. Professional na professional yung pagkakagawa. Nakakabilib. Galing nga eh. Kaya Excellent work group. Makikita sa proyekto nyo ang sipag, creativity, at dedikasyon. Matutuwa akong makita na nagtagumpay kayo bilang isang team. Isa itong magandang halimbawa ng pagkakapantay-pantay. Aminado ako, mali kami nung una. Masyado kaming naniwala sa stereotype tungkol sa mga babae sa IT. Pero pinatunayan ni Ashley na walang kinalaman ang kasarian sa galing. Marami pa pala kami kailangang matutunan. oo nga, hindi pala sukatan ng pagiging lalaki o babae para maging mahusay sa programming. Ang mahalaga ay effort at passion sa ginawa. Pasensya na kung naging mapangusga kami noon. Tandaan mo anak, ang kakayahan ay hindi nasusukat sa kasarian. Ang mahalaga ay ang sikap, determinasyon at kabutihang puso. Huwag mong hayaang kontrolin ng opinyon ng iba ang buhay mo. Nandito lang kami nakasuporta sa iyo. Tama ang namin. Alam namin marami kang pagsubok at pangusga ang naranasan. Pero hindi ka nagpatalo sa mga negatibong sinasabi nila. Mas naging matatag ka pa. Pagpatuloy mo lang ang pangarap. Walang araw, magiging inspirasyon ka rin sa ibang kababaihang gustong pumasok sa IT. Hindi mo lang binago ang buhay mo, kundi pati pananaw ng ibang tao. Pag malaki mo ang sarili mo.
Anak, proud na proud kami sa'yo. Hindi naging madali ang kursong pinili mo. Nakita namin kung gaano ka nagsikap at nagpuyat araw-araw. Deserve mo ang lahat ng pagpapagpampay mo. Ash, sobrang proud kami sa'yo. Alam mo, minsan, naririnig din namin mga sinasabi niya sa'yo na hindi bagay sa'yo ang ganyang kurso. Pero sa amin, naniniwala kami na kaya mong gawin lahat ng gusto mo. You are just capable and talented as anyone else. We will always support you in everything you do. We are always here to help you and cheer you on. Huwag mong isipin ng mga sinasabi ng iba dahil alam namin na mararating mo ang mga pangarap mo. Tama yan. Your success is our success too. Kaya mong abutin ang lahat ng gusto mo, Ash. We will always be your biggest supporters. Keep moving forward and never stop believing in yourself. Love, proud na proud ako sa'yo sa lahat ng pagsisikap mo. Pinatunayan mong walang hadlang ang gender sa pag-abot ng pangarap mo. At ikaw ang pinakamahusay na kilala ko. Nandito lang ako, laging kakampi at sumusuporta sa'yo kahit anong mangyayari. Good day, students. Kamusta kayong lahat? Nabalitaan ko na sa program ninyo ang mga babae ay nakakaranas ng diskriminasyon. Linawin ko lang sa inyo na technology is for everyone. Hindi dapat hinahadlangan ng pangarap ng kababaihan dahil lamang sa stereotypes at diskriminasyon. Bilang paaralan, responsibilidad natin gumawa ng ligtas at patas na kapaligiran para sa lahat ng estudyante. We must provide the equal opportunities for everyone. Do you have any questions? Sir, paano po namin maiwasan ang discrimination sa loob ng classroom? Minsan kasi, hindi namin namamalayan na nakakasakit na pala kami ng iba. Gusto rin namin matutong maging mas mabuting kaklase. What can we do to make this happen? Start with respect. Makinig sa opinion ng bawat isa at huwag agad manghusga base sa kasarian. Turuan niyo ang inyong sarili na maging bukas ang isip at kakayahan ng isang tao. Simple respect goes a long way. At dapat ito bigay at tayo na patuloy sa raan. We should not only look forward to only pepatan, mas matutulog at bawat isa kung patat at tato sarahan. That is when true favor happen. We should never underestimate women's capabilities. Marami na pong babae ngayon ang matagumpay sa larangan ng science at technology. This proves nothing is impossible when there is hard work and support. We just need to change our mindsets. Yes, because all of us have the right to learn and succeed. And hindi dapat hadlang ang kasarian sa pag-abot ng pangarap. And when we work together, our community becomes better and stronger. And we will have a better relationships with one another. I agree. May mga naririnig tayong paniniwala na mahihina ang mga babae at hindi nila kayang gawin yung mga ibang ginagawa ng mga lalaki. Pero dito sa ating paralan, marami din ako nakikita mga babae na matatalino at mga matyaga at matatalag kaysa sa mga lalaki. That's why we should recognize their contribution and respect them. We should not limit them off. As men, responsibilidad din nating ipagtanggol ang karapatan ng kababaihan. Kapag nakikita man ang diskriminasyon o hindi patas na pagtrato, we should correct it and remind others that every person, regardless of gender, has value. Hindi tayo unlad kung may kalahati pa lamang ng ating lipunan ang pinagkakailitan ng pagkakataon. In the end, recognizing women's rights is also recognizing the value of every individual. Kapag ang mga babae ay malaya, masaya at suportado, mas magiging maunlad ang ating buong komunidad. Let us all work together to build a world where there is no discrimination and where can we really pursue our dreams and contribute to the progress of all. Tama po yun. Sa aming mga IT, nakikita ko po na walang pagkakaiba ang galing ng lalaki sa babae. Kailangan lang po natin dito ay tiwala. We should trust each other and regardless of gender to become our works more effective, better, and more creative. Madalas po akong magkamali ng pananaw noon. Pero nang makita ko kung paano mag-isip at lumutas ng problema ang aking mga babaeng kaklase, nagbago ang pananaw ko. Gender does not define how smart or capable you are. You must unlearn those wrong ideas and treat everyone as equal.
Masaya akong narinig ninyo at naunawaan ang tunay na kahulugan ng pagkakapantay-pantay at paggalang. Ang teknolohiya at tagumpay ay walang kasarian, ang galing at sipag ang mahalaga. Patuloy kayo magtulungan at patunayan ninyo na para sa lahat ng teknolohiya. Sa mundo ng pagkakapantay,